Yun, panoodin natin ngayon itong bagong trending na video na pahayag ni Attorney Topacio, no? Dahil dito ay mukhang ginawa niyang kengkoy nga ito, yung ating ombudsman na si Boying. So dito ay talagang nakikengkoyan nga itong si Attorney Topacio dito kaya Boying Remulla ng ombudsman. So dito panoodin natin, mukhang may punto at may tama yung kanyang mga sinabi dito na eto nga ombudsman natin ay talagang wala na tayong aasahan dito. Hindi na natin kailangan diyan kumbaga magpatulong kasi mabibigo ka lang at hindi kanyan kakatigan, no? So eto guys, sabay-sabay nating panoodin yung trending na video. Eto, ewan ko kung matatawa kayo o madidismaya, no? Panoodin natin ngayon. Kingkoy din, si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman. Di ba ang daming congressman, tinuro ni Diskaya, tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico? Kailan? Yun. So, ang dami nga itinuro. Ang kinasuhan dito si Saldico, no? Tingnan nyo guys yung ginawa dito. Mas nag-focus sila dito kay Saldico imbis na yung iba pa na may kinalaman nga dito sa anomalya sa flood control, no? Dito talaga mukhang kapag napanood to ni Ombudsman Boying, baka ewan ko kung mapapakamot ng ulo ito dahil dito sa sinasabi ni Attorney Topacio, no? Tapos eto pa, magugulat kayo sa mga susunod pa netong sasabihin. Lumabas November 14 lang, may kaso na agad. Yung mga iba wala pang kaso. Kengkoy. Yan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nang asahan yan. Yon. Sa sinasabi ni Attorney Topacio na wala na yan, huwag na nang asahan yan. Talagang wala na talaga tayong aasahan ngayon sa ombudsman kasi kakampi yan eh. Kamag-anak yan eh. Diba? Kung harapit ka dyan sa ombudsman upang ipagtanggol to si BP Inday, nako, malabo. Baka hindi kanyang papasukin. Lalo na pagdating sa mga kalaban ni PBBM, malabong matulungan ka ng ombudsman, negative ka kagad dyan. At yan, talaga, madidismayado talaga yung taong bayan kasi nga siya napaupo dyan eh, siyang inupo ni PBBM. Kumbaga, hindi yan iuupo ni PBBM dyan kung wala siyang mapapala, di ba? Kung mapapatagsik si PBBM o magkaka-negative ang impact, no? Dyan sa ombudsman, positive lagi yan si Boying. Positive yan pagdating sa kanyang boss na si PBBM. Bago sasabihin, eto nakakatawa kay Remulla. Boying yun daw sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may Ano? Hindi pwedeng imbestigahan yung video ni Saldico? So daw siya, naglabas ba ng statement gina-justify yung kanyang kapwitan. Anak ng teteng, nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988, kahit anonymous complaint, anonymous. Yan. So, hindi ko alam kung matatawa ako dito, no? Ginawang kengkoy talaga. At kengkoy talagang datingan dito, no? Ni Ombudsman Boying. So, dito guys, tingnan nyo tong mga comment dito. Basahin natin. Kaya nga, kengkoy, ano bang tawag nyo dyan, Mr. Bend? Kengkoy talaga, sir. Dapat sa puno na saging siya maglagi. Kengkoy na kengkoy. Ikaw naman, correct na correct ka dyan, attorney. Tama po kayo, hudas yan si Ben Dago. So mukhang Mukhang
naging pamagat dito kay Ombudsman Boying ay the legend of the bend of the law. Malaki kasi natanggap, matik, baka, no? So ito pa, ang galing ng administrasyon team no BBM. Tama, talagang kengko yan. Bend the law, yes sir, yes sir. Yan, dami pabor dito kay Attorney Topacio dito sa kanyang video dun sa interview niya sa pagabas niyang yes, yo, Topacio. Yan. So kayo guys, anong comment niyo dito, no? Comment down below kayo at kung nakaabot kayo sa ating video ngayon, huwag niyo din kalimutan mag-subscribe. Lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.